Balitang panira. Kahapon sa Binhay Avenue, isang malaking aksidente sa trapiko na kinasangkutan ng 10 sasakyang nagkabanggaan ay nagresulta sa 3 nasawi at 27 nasugatan. Iniulat na ang panganay na anak ng Lin Group na si Lin Jiwan at ang kanyang anak na si Lin Sixian ay nasa aksidente rin. At kasalukuyang hindi pa ligtas sa panganib, kailangan pa silang obserbahan. Wala na ang kuya ko. Ang negosyo ng pamilyang Lin ay hindi pwedeng walang tagapagmana. Ate, subabae ka lang. Bakit hindi mo na lang ipasa sa akin ang negosyo? Maaari akong magbahagi ng pasanin para sa kuya ko. Kakakamatay lang ni Jiwan at huwag mong isipin ang negosyo. Hindi pa nagigising si Sixian. Hindi ko maiisip ang mga bagay na ito ngayon. Ate Su, hindi mo ba narinig kanina? Sabi ng doktor hindi na maliligtas si Sixian gayunpaman. Kaibigan ko si Dr. Liao. Kung pipirmahan mo ang kontratang ito, maaari kong ipagawa sa kanya na iligtas si Sixian. Pinagbabantaan mo ba ako? Pamangkin mo siya. Ate Su, para ito sa ikabubuti ni Sixian, gusto mo ba? Napanoorin mong mamatay si Sixian? Sixian. Ate Su, umuubos na ang oras magdesisyon ka na. Pasensya na, J1. Kuya, kapag nabawi ko na ang negosyo, papadalawin ko ang paborito mong anak para makasama ka. Pumapayag ako. Sige. Mark. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Tamang-tama ang gising mo, ha? Akala mo mapoprotektahan mo ang negosyo ng pamilya ng ganito? Sasabihin ko sa'yo, magpangarap ka. Ako pala ang reinkarnasyon ng espiritu ng Perlas at ang third prince ng angka ng dragon. Baka naman ang aksidente sa kotse ang nag-trigger ng kapangyarihan ng espiritu ng Perlas sa loob ko? Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Harapin muna natin ang kasalukuyang sitwasyon. Tito, ang plano mo maaga pa. Habang gising ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Sige. Mabutsi. Titingnan natin yon. Sixian. Ma, tara na, uwi na tayo. Sixian. Kailangan kong pumunta sa Yuyang Group. Ang kumpanya ng tatay mo ay nasa critical na kalagayan ngayon. Kung makakakuha tayo ng order nila, baka may pag-asa pa ang kumpanya. Ipapasundo muna kita ng yaya. O tekariwatan ng yaya, okay? Ma, sasama ako sa'yo. Pero ang katawan mo ay... Okay na ako ngayon. Sige, bibili muna ako ng kailangan. Hintayin mo ako dito. Mamaya pupunta tayo sa Yuyang Group. Ito ay bangkaw ito. Ang kapangyarihan ng espiritu ng Perlas. Anong klaseng isda ito? Chairman, tingnan ninyo, golden gilled carpet to. Halika kayo tumingin, ito ang golden gilled carp. Sino ba talaga ang nakahuli nito? Mahigit 100 araw na akong nangingisda dito, pero wala pa akong nahuhuling isda. Sino ba ang bihasang ito, na nakahuli ng ganito kalaking isda? Ako. Isda lang naman ito. Ano ba ang pinagkakaingay ninyo? Hindi, bata ka lang na hindi man lang nakahawak ng bingwit nung bata ka pa. Ano ba ang alam mo? Ang golden gilled carp ay isang uri ng bihirang isda na simbolo ng swerte.
Tanging isang taong kasing maunlad at marangal ng Chairman Yu ang makakahuli nito. Sip. Chairman Yu, dahil napakaswerte ninyo ngayon yung order namin. Tungkol sa order, ito ay orihinal na ibinigay sa iyong kuya, ngunit ngayong nangyari na ito, ang bagay na ito ay kailangan ng pang pag-usapan. Chairman, ang panganay na anak ng pamilyang Lin sa kasamaang palad ay namatay sa aksidente. Kung ibibigay natin ang order sa kanyang asawa, ano naman ang magagawa ng isang babae lang? Oo nga. Sino ang nagsabi? Ang order na ito hindi ko ibibigay. Eksakto, hindi ibibigay. Kayong dalawa, ano ang karapatan ninyong magmayabang dito? Nakukuha ang mga order sa kakayahan. Kung talagang may kakayahan kayo sa darating na paligsahan sa pangingisda, maglaban tayo. Sige, maglaban tayo. Ang braso ko ay tiyak na makakaapekto sa aking pagganap. Ngunit wala akong magagawa kundi ibigay ang lahat. Sige, sa darating na paligsahan sa pagganap, ang sino man ang manalo, ang makakakuha ng order na ipapasa sa kanila. Narinig ko na ang pondeng gagamitin sa paligsahan ngayon ay espesyal na pinili. Napakahirap mangisda dito. Tingnan mo ang daming halamang tubig dito. Sa tingin ko, mahirap na nga lang maghagis ng kawil. Hindi lang yan manang ang mga isda sa pondeng ito ay napakapili sa pagkain. Bakit hindi mo na lang isuko para hindi ka mapahiya kapag natalo ka mamaya? Hindi pa sigurado kung sino ang mapapahiya. Huwag kang makialam kapag nag-uusap ang mga matatanda. Sasabihin ko sa'yo kapag natalo ka mamaya, papaalisin kita at ng nanay mo sa pamilyang Lin. Presidente Yu, handa na ako. Hintayin niyo at iiyak kayo. Nakuha ko. Sampung kilo ang bigat ng isdang ito. Nahuli ito ni Lin Jiwen sa unang hagis pa lang. Talagang karapat dapat sa lahi ng mga Lin, talagang pambihira. Pangalawang hagis, huhuli ako ng 20 kilo. Huli. Akyat. 20 kilo ang isdang ito. Magaling pala ang bata. Mukhang sa industriya ng tubig, marami rin siyang alam. Kagabi, pinapunta ko ang mga tao para dayain ang pondeng ito. Puro malalaking isda sa lugar ko. At pinaputol ko ang mga halamang tubig doon. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyong dalawa. Pangalawa, mukhang sa paglipas ng mga taon, patuloy kang umuunlad. Ito na ang pangatlong hagis, huhuli ako ng isa na 30 kilo. Huli. Ang laki, napakalaki talaga. 35 kilo ang isdang ito. Ayos lang. Diyos ko, isang napakalaking isda, 35 kilo. Nahuli niya talaga. Ang galing pala mangisda ni Lin Jiwen. Ikaw naman. Nanay, ako na. Hayaan mong mangisda ang bata. Baka mas mabigat pa ang isda kaysa sa kanya. Sixian, bata ka pa. At hindi mo pa nasubukan ang pangingisda. Kahit na may sugat ang braso ko, pwedeng subukan ko pa rin. Pero, Huwag kang mag-alala. Maraming karanasan si Mama. Manugang, bakit hindi ka na lang maging matino at aminin ang pagkatalo? Maraming tao ang nanonood. Kapag natalo ka sa paligsahan, hindi lang mukha mo ang mawawala. Mukha ng pamilyang Lin ang mawawala.
Bagamatod si Suching ay hindi dugo ng aming pamilyang Lin, siya pa rin sa larangan ng pangingisda ay isang babaeng may talino. Pero iniisip ko lang kung ang kanyang braso ay kakayanin pa. Ang isdang ito ay tenjin. Na makumpleto ng ganito kadali habang may sugat, talagang pambihira ang kanyang galing. Ma, ang galing mo! Isang isdang tenjin lang naman yan. Hindi ba kayo nakakita ng mundo? Ang isdang ito ay 20 jin. Yung 20 gin na isda kanina, nagsimula nang sumakit ang braso ko. Natatakot talaga akong baka hindi ko makayanan. Manugang, ang swerte mo, pero hindi ako naniniwalang ang iyong swerte ay magtatagal. Kakaiba, bakit walang reaksyon? Hindi dapat ganito. Nasaan ang kawit? Manugang, anong ginagawa mo? Parang si Jiang Taigong na nanghuhuli ng isda, naghihintay na may kusang lumapit sa pine. Seryoso ka ba sa paligsahang ito o hindi? Umalis ka na dyan ngayon din. Okay lang, maglalagay ako ng panibago. May mga patakaran ng paligsahan, hindi pwedeng palitan ng kawit sa gitna. Tama ba mga kasama? Tama! Gumawa ka siguro ng kalokohan. Ikaw, batang to, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Manugang, tiyak na matatalo ka. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat dito. Ang lakas ng loob mong gumamit ng maduming paraan laban sa nanay ko. Paghintay ka lang. Ma, tiyak na tayo ang mananalo? Chairman, talagang matatalo si Suching ngayon. Wala nga siyang kawit. Paano siya makakahuli ng isda? Mukhang wala ng suspense sa pagkakataong ito. Walang duda kay Lin Jiwen ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang order na ito ay dapat akin. Ma, ipagpatuloy mo lang ang paghagis ng bingwit. Engkantadong bata, paano ka manghuhuli ng isda kung wala kang kawit? Ayos lang, may sarili akong paraan. Ang buhay at kamatayan ay itinadhana. Ang kayamanan at karangalan ay nasa kamay ng langit. Magagawa lang natin ang lahat ng ating makakaya. Ma, halika rito. Ma, makinig ka lang sa akin sa sandaling ito. Tiyak na mananalo tayo. Kailan pa natuto ang batang ito na manghuli ng isda? Simula nung bata siya, hindi pa siya nakahawak ng bingwit. Ano ang binubulong-bulong mo? Ang sikreto-sikreto. Nagtataka ako kung ano ang magandang maidudulot nito. Sa mundong ito, anong isda ang kakagat sa bingwit na walang kawit? Kapangyarihan ng Spirit Pearl, pahiramin mo ako ng iyong lakas. Kapangyarihan ng Spirit Pearl. Ano ang kinukutkot mo? Ano ang kinukutkot mo? Nagsusumamo ka pa rito. Sasabihin ko sa'yo, walang kwenta yan. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay parang nagsisidlang walang palayok, walang saysay. Ma, iangat mo ng kaunti ang iyong bingwit. Ano ang nangyayari? Nakahuli ba talaga siya ng isda? Sa pagkakataong ito, hindi man lang ito umangat. Gaano kaya kalaki ang isdang ito? Mukhang sa pagkakataong ito, ako, ang pangalawang anak ng pamilyang Lin, ay matatalo. kilo ang bigat ng isdang ito. Paano nangyari yon? Paano niya nagawa yon? At wala pang kawit. Imposible ito. Talagang imposible ito. Ang galing, nailigtas ang ating order na gawa natin. Huwag mo na masyadong magsaya. Sa pinakamabuti, tabla lang. G-Manager Yu, humihingi ako ng dagdag na round. Ganun nga po ang sitwasyon, tagapangulo. Matatawag lang silang nagtabla sa pinakamabuti. Ang dalawang ito ay talagang nahuli ang parehong bagay. Sige, kaya magkakaroon tayo ng dagdag na round.
parehong mangingisda ang sabay. Sa loob ng itinakdang oras, ang sino mang makahuli ng pinakamalaking isda ang mananalo. Tingnan natin kung paano mo ako talunin ngayon. May kumagat, itaas. Tingnan mo ang hatak. Talagang hindi maliit ang isdang ito. 35 kilo ang bigat ng isdang ito. Suching, sumuko ka na lang. Hindi mo mahuhuli ng mas malaking isda kaysa rito. Hindi pa tapos. Hindi pa Jack kung sino ang mananalo o matatalo. Hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Suching, naghihintay akong makita kang mapahiya. Mukhang sa pagkakataong ito, ang mag-inong at ang mag-ina ay hindi na makakapanalo itong Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Siksi yan. Ang isdang ito ang pinakamalaki talaga sa lawang ito. Kahit anong subok mo, walang mangyayari. Tay, gusto niyang subukan. Hayaan mo na siya. Ikaw, sinadya mo yan. Ate, hindi mo ba nakikita na nagkagulo-gulo ang mga linya? Nasira na ang iyong pamingwit. Ano pa ang gagamitin mo para makipagkompetensya sa akin ngayon? Suching, aminin mo na ang pagkatalo. Hindi mo ako kayang talunin. Bawiin mo na ang iyong paglahok sa kompetisyon ng order. Tiyak na bibilhan kita ng mas magandang pamingwit sa susunod. General Manager Yu, anunsyuhan mo na ang resulta. Sandali lang. Hindi pa tapos ang competition. Nasira ang pamingwit. Ano pa bang meron ka para makipagkompetensya sa akin? Tigilan mo na yan at aminin mong talo ka na, tama? Talaga bang mapapahamak sa akin ang pamana ni Giovanni? Sino bang nagsabing hindi ka makakapangisda kung walang pamingwit? May paraan ako. 6 yan. Sa pagkakataong ito, talo na talaga tayo. Nanay, tiwala ka sa akin. Bata, kung magpapatuloy ka sa kalokohan, palalayasin ko kayong mag-ina. Pangisda gamit ang pamaypay. Nakakatawa talaga yan. Kung makahuli ka ng isda ngayon, iinom ko ang lahat ng tubig sa lawang ito. Hindi ka makahuli ng isda dahil wala kang kwenta. Hintayin mong uminom ng buong lawa. Ikaw batang tunangahas kang hamunin ako? Sasabihin ko sa'yo, kapag natalo ka at nawala ang order, kukunin ko ang negosyo na iniwan sa'yo ng tatay mo at lulunurin ko ito ng paunti-unti. Pagkatapos, gagawin kong wala kayong matutulugan sa kalsada. Bukod pa riyan, wala nang malalaking isda sa lawang ito ngayon. Gamit mo ang pamaypay para mangisda dito? Niloloko mo ba ako? Isang hagis, bubuksan ng langit. Bumangon! Ang laki. Imposible. Sa ponding ito, paano nagkaroon ng ganito kalaking isda? Ang batang to, paano mo nagawa yon? Gamit ang isang feather duster, nakahuli ka ng ganito kalaking isda. Nananaginip ba ako? Talagang lahi ng aming pamilyang Lin. Talagang lahi ng aming pamilyang Lin. Sa murang edad pa lang, may ganoon na siyang kasanayan. Anak, paano mo ba talaga nagawa yon? Nanay, huwag mo na lang tanungin. Basta nagawa ko. Nahuli namin napakalaking isda. Nanalo tayo.
Anak, ang galing mo. Salamat sa'yo. Ligtas na ang ating order, na ligtas na ang ating negosyo. Sa punding ito, paano nagkaroon ng ganito kalaking isda? At bata pa lang siya, paano niya nahila ang ganito kalaking isda? Lolo, nanalo ba tayo? Sixian, magalang kang magsalita sa mga nakatatanda. Chairman Yu, ayon sa ating naunang kasunduan, ang makakahuli ng pinakamalaking isda ang makakakuha ng order. Ngayon, tulad ng nakikita mo, Totoo, kayo ang nanalo. Ang order na ito ay Chairman Yu, panalo lang sila sa swerte. Huwag mong ibigay sa kanila ang order. Ang sama mo talaga. Talagang talo ka na. Pero ayaw mo pa ring aminin. Hinaharas mo lang ba ang isang bata? Lin Chiwen, paulit-ulit pinapahirapan mo kami ng anak ko. Huwag mong kalimutan, ako ang iyong manugang at si Sixian ay iyong pamangkin. Kung si Su Ching ay makakakuha ng parehong order, paano ako makakakuha ng kickback? Chairman, ang bagay tungkol sa mga order ay hindi maliit na bagay. Kung ibibigay natin sa kanila ang mga order based silang sa swerte, masyadong padalos-dalos yun. Tama po, Chairman Yu. Ang pangingisda ay isang bagay na natural na umaasa sa swerte. Kung talagang paghahambingan ng galing, dapat ay sa paghuli ng hipon tayo maglaban. Ano sa tingin ninyo? Kung magdagdag tayo ng isa pang laban, Chairman, kung sila ay talagang may kakayahan, tiyak na hindi sila tatanggi sa isa pang round ng competition. sa totoo lang, gusto ko ring makita kung gaano ba talaga kagaling yung batang silinsiksya na ito. Kaibigan, gusto nila ng dagdag na laban sa paghuli ng hipon. Hinahamon ka ba nila? Bakit hindi? Ngayong araw, papaniwalain ko silang talo ng buong puso. Magaling. Ganun ang dapat. Kung gayon, magkaroon tayo ng isa pang laban. Chairman Yu, para sa susunod na laban, gusto kong ang kaibigan ko ang lumaban para sa akin. Payag. Ay nako, Joe Dayo. Ang pinakasikat na mangingisda sa internet sa buong baybayin. Oo, siya ay nakahuli ng maraming mga nilalang dagat na hindi pa natin nakikita. Lalo na sa paghuli ng hipon, siya ang #1 sa buong mundo. Ngayon, mas lalong kawili-wili ang kompetisyon. Ipapakilala ko sa inyo, ito ang kaibigan kong si Joe Dayu. Para sa susunod na laban, siya ang lalaban para sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang paligsahan sa pangingisda ay makakaakit ng napakaraming importanteng tao. Kung ganon, dahil lahat ay napakasigasig, ang mananalo ay hindi lang makakakuha ng yung order, kung hindi ay tatanggap din ng isang misteryosong regalo. Tatay, maghintay ka lang. Ang grand prize at ang order ay mapapa sa akin. Talagang mananalo ako ngayon. Si Wen, pamilya tayong lahat. Kung ikaw man o ang hipag mo ang manalo, ang order na ito ay para pa rin sa pamilyang Lin. Huwag nating hayaang magdulot ito ng sama ng loob. Tatay, alam kong laging pinapabora ng kuya. Ngayon, talagang kukunin ko ang lahat ng bagay na sa kanya. Sixian, hindi mo dapat sinang-ayunan kanina. Itong si Joe Dayu ay isang tunay na dalubhasa sa pangingisda ng hipon. Paano kung tayo ang matalo? Huwag kang mag-alala. Nanay, sigurado akong mananalo ako. Tumigil ka sa pagmamayabang. Hindi ako naniniwalang ang swerte mo ay magtatagal ng ganyan. Huwag kang mag-alala, Young Master Lin, kung ikukumpara sa akin. Wala silang pag-asang manalo. Ipinahahayag ko na ang paligsahan sa pangingisda ng hipon ay opisyal ng magsisimula. Kumusta na, bata? Gusto mo bang palitan ng iyong pamingwit? Ako ang bahala. Anong pamingwit ang gusto mo? Pumili ka. Hoy! Walang palitan. Hindi ba kahanga-hanga ang iyong pamaypay? Hindi gamitin mo ang pamaypay para mangisda. Sige, kung walang palitan, edi wala. Mangingisda ako gamit ang pamaypay. Bakit pa kailangang mag-aksaya ng oras? Bilisan mo na at magsimula ka na. Sige, dahil ang lakas ng loob mo, sasabayan kita. Kapangyarihan ng Spirit Pearl, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Naglalaro ka lang. Ano ang silbi niyan?
Bata, tama na yan. Aminin mo na ang pagkatalo. Hindi pa tapos ang laban. Ginoong Lin, pakiramdam ko ngayon mababalik ko ang record ko. Ay, Mabon. Mukhang babagsak si Lin Sixian. Pagpalain si Sixian na manalo ng maayos sa laban. Ito. Joe Dayu, ano ba ang ginagawa mo? Malaki ang laki. Malaki ang laki. Tungkol ba ito sa laki? Tungkol ito sa kung sino ang mas maraming mahuhuli. Paligsahan ito ng pangingisda ng crayfish tungkol ito sa kung sino ang mas maraming mahuhuli. Parang pampaganda lang. Puro itsura. Walang laman. At ang nahuli mo ay napakaliit na hipon. Isa lang? At ang lakas ng loob mong magsabing eksperto ka? Magpatuloy ka sa pangingisda. Huwag mong ipahiya ang pamilya Lin, bilisan mo. Paano ito nangyari? Parang napakabigat nga mabuti o po Ginoong Lin. Ano bang ipinagmamalaki mo? Wala ka pang nahuhuli kahit isa, pagkaubos ng oras matatalo ka pa rin. Sixian, kaya mo yan, hindi tayo pwedeng matalo. Halos ubos na ang oras. Maaari kayang masyado ba akong nag-isip? Bata siguradong matatalo ka ngayon. Ang maliliit na isda at hipon na yan, ayaw ko lang silang hulihin. Ang yabang mo pa, kapag natalo ka mamaya tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Tingnan mo, kumikibot ang ibabaw ng tubig papunta sa direksyon ni Sixian. Akyat! Hindi pa ako nakakita ng ganitong tanawin mga ulang na magkakadena, si Lin Sixian ay tunay na isang henyo. Tito, nasiyahan ka na ba ngayon? Ang aking kakayahan ay talagang hindi maitatago. Ayoko sanang ipagmayabang, pero binigyan ako ni Tito ng napakaraming pagkakataon. Talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo, Tito. Imposible. Hindi ito maaring mangyari. Mukhang tunay ngang henyo si Lin Sixian. Marahil ang palatandaan ng pag-ibig na taong kong hinanap ng walang saysay ay matatatagpuan sa tulong niya. Matingnan mo! Anak, talagang kahanga-hanga ka na itago mo ang negosyo ni Dad. Tito ngayon, ano pa ang masasabi mo? Ang batang ito ay tunay na bihasa sa pangingisda. Bakit noon hindi ko ito napansin? Joe Dayu, ginago mo ako ng husto, umalis ka na. Lin Sixian, maghintay ka lang balang araw pagbabayaran mo ito. Sige, Ipinahahayag ko ang nagwagi sa paligsahang ito sa pangingisda ay ang batang si Lin Sixian. Hindi ako sangayon. Chairman Yu, may daya sa competition na ito. Hindi ko tinatanggap ang resulta. Tama na. Joen, ang kakayahan ni Sixian ay kitang-kita naman ng lahat. Pwede bang tigilan mo na ang paggulo dito? eksakto. Tito, anong mapapala mo sa pagtutol mo? Tingnan mo. Nandito mismo ang resulta ng competition. Bukod pa riyan, nag-hire ka pa ng tinatawag mong eksperto, yung sikat na mangingisda sa internet. Talo na talo na. Huwag kang magpalusot. Chairman Yu, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Maliit na bagay lang ang kompetisyon. Ang order ang mahalaga. Yung mag-ina na iyon, wala silang karanasan. Sa lahat ng mga taong ito, kuya ko ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ngayong pumanaw na si kuya, paano nila kayang bitawan ang mabigat na responsibilidad na ito? Chairman, tama si Lin Jiwen. Dapat mong isipin ang negosyo ng kumpanya, di ba? Ang order na ito, hindi ito maliit na bagay. Kaya kong pamahalaan ang negosyo ng kumpanya. Ang kakayahan ni Sixian halata naman sa lahat. Talagang hindi kami bibiguin ng sino man. Anong kakayahan? Dahil lang ba sa anak mo ay nakahuli ng ilang basurang hipon at ilang walang kwentang isda? Sabihin ko sa iyo, Suching, tigilan mo na ang pagpantasya. Ang mensahe sa bote na iniwan ng yumaong asawa ko sa lahat ng mga taong ito, hinanap-hanap ko yon pero wala akong nahanap.
Yamang napakagaling ni Lin Sixian, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng panibagong kompetisyon? Sige, tama na ang pagtatalo. Yamang may di pagkakaunawaan ang magkabilang panig, dagdagan na lang natin ng isa pang laban. Ang kompetisyong ito ay hindi lang ang magdedesisyon kung sino ang mananalo, kundi pati na rin kung sino ang makakakuha ng order na Ginoong Yu, talagang napakatalino mo paligsahan sa paghahanap ng kayamanan, napakagaling. Paghahanap ng kayamanan. Malawak ang yaman at negosyo ng pamilya kong Lin. Madali lang magpadala ng ilang daang tao, walang kahirap-hirap. Pagdating ng panahon, hihingi rin ako kay Yu Yuan ng ilang impormasyon mula sa loob. Siguradong mananalo ako ngayon. Hindi ba't ito'y nagpapahirap kay Suching at sa kanyang anak? Pangingisda. Si Lin Sixian ay maaring ituring na isa sa mga pinakamahusay. Ngunit ang paghahanap ng kayamanan ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga tao. Paano sila makakapagkompetensya kay second brother? Ang paligsahan sa paghahanap ng kayamanan ay nangangailangan ng malawak na tao at material na mga yaman. Kami lang ay isang byuda at isang ulila. Saan kami kukuha ng kakayahang iyon? Nanay, huwag kang mag-alala. Patutunayan ko ito sa lahat. May paraan ako. Sa totoo lang, ang paligsahang paghahanap ng kayamanan na ito ay hindi talaga para sa kayamanan, kundi para sa isang liham na iniwan ng aking yumaong asawa at ang aming tanda ng pag-ibig mula nung mga nakaraang taon. Noong panahong yun, sumulat ng liham ang aking asawa at inilagay ito sa magandang bote na ito. Kasama ng aming tanda ng pag-ibig ay nasa loob din. Ito ay para sa aming pag-ibig. Upang mapangalagaan magpakailanman sa karagatang ito. Gayunpaman, pumanaw siya 1 taon na ang nakalilipas. Ang mga bagay sa loob ng bote na ito ang naging pinakamalaking alalahanin ko. Kaya ito ay para hanapin ang mensahe sa bote. Kailangan ko lang magpadala ng mas maraming tao upang masinsinang maghanap sa kalapit na dagat at tiyak na mahahanap ko ito. Pagdating ng panahong iyon, ang order ay akin na. Matagal na rin akong nagpadala ng mga tao para maghanap, ngunit hindi ito natagpuan. Ngayon nais kong tuparin ang hangaring ito sa pamamagitan ng paligsahang ito. Mensahe sa bote yamang si Lolo Yu ay matagal nang naghanap ngunit hindi natagpuan. Malamang ay wala ito sa malapit na baybayin marahil. Maaari kong subukan ang aking paraan. Nanay, tiyak na mahahanap natin ang mensahe sa bote, maniwala ka sa akin. Ang paligsahang paghahanap ng kayamanan ay may 1 linggong deadline. Yung mga kalahok ay maaaring gumamit ng anumang paraan para maghanap. Sino mang makakita ng pitang mensahe sa bote ay siyang magiging huling panalo. Tiyo, kung matatalo ka ngayon, huwag ka nang magwala ulit. Batang pasaway, huwag kang mag-una sa tuwa. Sabihin ko sa'yo, hindi ako pwedeng matalo. Uwi na tayo. Uwi na. Hindi ba dapat nagtutok na tayo sa paghahanap ngayon? Ang oras ay hindi naghihintay sa kahit sino. Ma, hindi tayo nagmamadali. May plano ako. Zhang Hao, hanapan mo ako ng 100 professional na hindi. 1,000 professional na maninisid at bumuo ng isang professional na team para gumawa ng detalyadong plano sa paghahanap sa ilalim ng dagat. Naiintindihan ko, President Lin. Aasikasuhin ko na. Batang pasaway, tingnan natin kung paano mo ako makakalaban. Ma, tingnan mo. May plano na ako. Ano ito? Ito ay mapa ng agos ng dagat. Magagamit ko ang direksyon ng mga agos na ito at ang bilis nila. Para mahulaan kung saan ang mensaheng ito sa bote ay maaaring naroon. Sixian, kailan mo natutunan ang lahat ng ito? Ako ang muling pagkakatawang tao ng isang Spirit Pearl. Ang kaunting kaalaman sa dagat na ito ay wala lang sa akin, hindi na bale. Mas mabuting itago ko muna ang aking tunay na pagkatao. Natutunan ko ito sa mga libro. Mahintayin mo lang. Talagang makikita ko ang mensaheng ito sa bote. Mr. Lin,
Bilisan mo, kumuha ka ng pinaka-advanced na kagamitan sa pagsisid para sa akin at magrenta ng ilang profesional na submarine. Dapat nating mahanap ang mensahe sa bote sa loob ng 7 araw. Opo, sir. Bilisan mo, bilisan mo! Suching, tingnan natin kung paano mo at ng anak mo makakayanan ito ngayon. Suching Lin Sixian, may magandang balita ako para sa iyo. Ang mensahe sa bote nahanap ko na. Talagang mananalo ako sa kompetisyong ito. Tulad ng sinabi ko noon, ang order ay talagang akin. Huwag kang masyadong mayabang. Lin Jiwen, sa nakalipas na 5 araw, hinanap ko sa lahat ng lugar at tinanong ang lahat, pero walang gustong tumulong sa akin. Ikaw ba ang kumakalaban sa akin sa likuran? Manang, tama. Ako nga, napaikalat ko na ang salita. Sino man ang maglakas loob na tulungan ka ay kalaban ko. Ikaw, napakababa at walang hiya mo. Wala kang iba kundi isang salbahe. Ma, Lin Jiwen, wala kang ginagawang tama para lang maabot ang mga hangarin mo. Ikaw ay kahihiyan ng pamilyang Lin. Kung hindi lang sa katotohanang ikaw ang aking pangalawang tiyok, papagbayarin kita. Bata ka, ano ba ang alam mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kapag nakuha ko na ang order at naman ako ang negosyo ng pamilyang Lin, kayong dalawa ay hindi magkakaroon ng maginhawang buhay. Huwag kang mangarap niyan, hindi kita hahayaang magtagumpay. Tama na, ayokong mag-aksaya ng salita sa inyo, Suching. Ang order ay parang akin na. Gaano man kalaki ang pagpupunyagi mo, walang saysay iyon. Panoorin mo lang ng mabuti kung paano ko, unti-unti, mamana ang pamilyang Lin. Hello? Presidente Lin, ngayon ay makakapagpahinga ka ng maayos. Nagpadalay ako ng mga taong lihim na nagmamanman kay Suching at sa anak niya. Kapag may anumang kilos, ipagbibigay alam ko sa inyo. Ang dalawang ito ay hindi umalis ng bahay nitong mga nakaraang araw. Mabuti, naiintindihan ko. Sa 2 araw, tingnan natin kung ikaw ay makakapagngiti pa. Ngayon, hindi na makakagulo pa si Suching at ang kanyang anak. Hindi na sila makakapanggulo pa. Ipapahayag na ang resulta ng kompetisyon at malulutas na ang lahat. Chairman Yu, ang iyong mensahe sa bote ay narito mismo sa loob ng kahong ito. Sixian, magiging okay ba talaga tayo? Ma, huwag kang mag-alala. Tiyak na makukuha natin ang order na ito. Ang inabang ito ay sumusuko na sa kompetisyon. Akala ko noon ang batang si Lin Sixian ay isang henyo at tiyak na magagawa ng malalaking bagay sa hinaharap. Pero nitong mga nakaraang araw, sinabi ni Yu Yuanyuan na ang mag-ina ay hindi pa raw gumagawa ng anumang pagsisikap. Mukhang iniisip ng chairman na si Lin Jiwen ay talagang may kakayahang pasanin ang responsibilidad ng order na ito. Para sa ating kumpanya, ang magkaroon ng ganoong kasosyo ay isang magandang bagay din. Yuhin, mag-ingat ka, huwag kang masyadong magpakalunod. Alam ba nila ito? Paano nangyari yon? Tanging ako at si Yu Yuanyuan ang nakakaalam nito. Napakagaling ng pagganap ko sa pagpapanggap. Tiyak na walang magiging problema. Bata, maghintay ka lang at makita mo ang resulta. Lahat ipapahayag na ang resulta ng kompetisyon. Ginong Lin Jiwen ay nag-aangking nakahanap ng mensahe sa bote. Ngayon, anyayahan natin siya na ipakita ito. Chairman Yu, mangyaring kayo na po ang magalis ng takip. Mukhang panalo na si Jiwen. Si Suching at ang kanyang anak ay walang dala. Malamang sumuko na sila. Huwag kang mag-alala, Ma. Ang totoong palabas ay hindi pa dumarating. Hindi lang may kakayahan si Lin Jiwen, nakakumpleto pa siya ng mga gawain sa takdang oras. At narinig ko, si Suching at ang anak niya ay walang ginawa sa buong linggong ito. Nasa bahay lang. Hindi talaga nila sineryoso ang kompetisyong ito. Baka nagkamali ako ng paghuhusga. Si Lin Sixian sa murang edad niya, ang tibay ng kanyang loob ay para na rin katulad ko noong bata pa ako. Sa panahon ngayon, na ito ay... Chairman Yu, pakibuksan mo na lang ito. Ang matagal nang nawalang mensahe sa bote. Talagang matatalo na tayo ngayon. Anong gagawin natin? Saan mo nakuha ang boteng ito? Mukhang tunay na tunay ano? Ikaw na batang to, anong pinagsasasabi mo?
Ang boteng ito ay kinuha mula sa ilalim ng dagat ng mga taong pinadala ko. Ang mga kapatid ko, lahat nakakita. Eksakto. Ako ang namuno sa mga kapatid ko para hulihin ito sa dagat. Tama na. Bakit ka nagpapaliwanag ng ganyan sa kanya? Chairman Yu, ang mag-ina ay nasa bahay lang buong linggo. Hindi lumabas. Naglaro lang sa bahay. Ang kompetisyong ito ay walang halaga sa kanila. Huwag mo kaming pagbintangan. Kung hindi dahil sa panghihimasok mo, paano kami ng anak ko napunta sa ganitong sitwasyon? Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Tigilan na. Kung ito ay tunay o peke, hayaan nating makita mismo ng chairman at malalaman na. Ang sulat kamay na ito ay sa kanya talaga. Mukhang tunay na tunay ito. Ipinahahayag ko na para sa kompetisyong ito, si Lin Jiwen ang nanalo. Sandali lang. Teka muna. Ang mensaheng ito sa bote, peke ito. Maliit kang pasaway. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang mensahe sa bote na ito ay ako talaga ang nakakita at naibigay na kay Chairman Yu. 6 yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mag-sorry ka kay Chairman Yu ngayon din. Lolo, ayaw ni Lolo peke ang bote na to, di ba? Lin 6 yan. Walang modo kang bata ka. Paulit-ulit kang pumupunta rito para manggulo. Lumabas ka na rito ngayon. Huwag mong istorbohin si Chairman sa pag-aanunsyo ng resulta. Ilang taon na akong naghahanap pero hindi ko ito nakita. Nakita ito ni Lin Jiwen sa loob lang ng isang linggo. Talagang kahina-hinala. Pero ang sulat kamay na ito ay talagang gawa ng aking yumaong asawa. Chairman Yu, pakiusap. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Talagang tunay ang mensahe sa bote na ito. Paano ako maglalakas loob na lokohin kayo? Chairman Yu, ang salita ng bata ay walang masamang intensyon. Bata pa si 6 yan at hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Pakiusap, huwag ninyong damdamin. Lolo, pahintulutan ninyo po ako na sabihin sa inyo ang isang maliit na sikreto. Lolo, ito lang po si Lin Jiwen. Ano ang sinabi mo? Chairman Yu, huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa inyo. Chairman, ano ang nangyayari rito? Kaya kong patunayan na peke ang mensahe sa bote na ito. Mga kasama, maraming kahina-hinalang aspeto ang bagay na ito. Ipinagpaliban mo na ang resulta ng kompetisyon. Kapag naimbestigahan ang katotohanan, magpapahayag tayo ng opisyal na anunsyo. Lolo, pahintulutan ninyo akong hanapin ang tunay na mensahe sa bote dito mismo sa lugar para ilantad ang panlolokong ito. Ilantad ang scam na ito. Naku, paano nila nalaman na peke ang mensahe sa bote? May natuklasan ba sila? Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi mahahanap ang mensahe sa bote, masisira ang buong plano ko. Hoy, kailangan kong gumawa ng peking mensahe sa bote. Ito ang halimbawa ng sulat kamay ng asawa ng chairman. Humanap ng dalubhasang pekador para gayahin ang sulat kamay. Magaling. Sa tulong nito, makakagawa ko ng peking mensahe sa bote. Isa pa, itong larawan ay ng singsing ng asawa ng chairman. Magpagawa lang ng peke na katulad nito. Sa mga bagay na ito, madadaya ko ang lahat. Lin 6 yan. Ano ang gusto mong gawin? Tito, akala mo ba na ang paggawa ng peking mensahe sa bote ay magpapahintulot sa iyong mandaya sa mundo? Ang tunay na mensahe sa bote ay tiyak na mahahanap ko. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kailan ba ako gumawa ng peke? 6 yan. Talaga bang kumpiyansa ka? Lolo, maniwala po kayo sa akin. 6 yan, kaya pala yung ginuguhit mo sa bahay ay mapapala ng dagat. Nitong mga nakaraang araw, nasa loob lang ako ng bahay at sa wakas, batay sa mga alaala ng Spirit Pearl na guhit ko ang mapang ito ng dagat. Sinasabi sa akin ng galaw ng mga agos ng dagat na ang mensahe sa loob ng bote ay naroon sa dakong ito ng dagat. Tingnan ninyo mga kasama. May hawak na mapa ang batang ito, pinangalanan niyang mapa ng dagat. Akala ba niya tanga-tanga tayong lahat? Isa pa, sino ba ang nakakita na ng mundo sa ilalim ng dagat? Eksakto. Kahit sabihin niyang mapa ng dagat yan, hindi naman ibig sabihin totoo.
Kahit ang pinakasikat na diving master sa lungsod natin, hindi pa nakakakita ng buong tanawin sa ilalim ng dagat. At ikaw, kaya mo. Nagbibiro ka ba o ano? Ang batang si Sixian ay maaaring tunay na may kakayahan. Pakiusap, mga kasama. Magpakahinahon kayo, hinahon lang. Kung tunay man o peke, malalaman din natin agad. Tama to si Oldin, kaya sa susunod tingnan natin ang ipapakita ng babatang si Lin Sixian. Kapangyarihan ng Spirit Pearl. Sundin ang aking tawag, akayin mo ako upang mahanap ang bote na wawalang iyon. Mahahanap pa kaya yun? Ang tagal na kasi mahahanap pa kaya yon? Pamangkin ko. Ano ba ang ginagawa mo dyan? Akala mo ba sa pagsasabi ng ilang orasyon ay susunod sa iyo ang mga isda? Hula mo nga. Kukunin kaya ng isda itong mensahe sa bote para sa iyo mamaya? Lin Jiwen, tumahimik ka na lang. Kayong mag-ina, huwag kayong masyadong mayabang dito. Kapag natalo kayo sa kompetisyon, mamaya kukunin ko lahat ng negosyo ninyo at ilalagay sa pangalan ko. Iniisip ko pang kahabagan kayo pero ngayon kayo ang nagpilit. Nahanap ko na, dun. Ano ang nahanap? Ano ang nakita mo? Sasabihin ko sa iyo huwag kang tumayo dyan at sayangin ang oras ng lahat. Tama. Ang oras ng chairman ay hindi pwedeng sayangin ng isang batang tulad mo. Tingnan ninyo, mga kasama. Tingnan ninyo, mga kasama. Oh my! Sixian, ang galing mo talaga. Yung mga isdang yon parang may kaluluwa. Dinala pa talaga nila sa'yo yung mensahe sa bote. Madali lang yan. Ako ang reinkarnasyon ng isang espiritong perlas. Mukhang wala pang nakakaalam. Magpakumbaba ka lang. Magpakumbaba ka. Lolo Yu, tingnan mo. Ito ang tunay na mensahe sa bote. Chairman Yu, dahil si Sixian ay nakahanap na ng mensahe sa bote, sana'y tingnan mo ulit ito. Ang mensaheng ito sa bote ay talagang ito nga ang aking asawa at ako ay itinapon sa dagat dumutong taon na ang nakalilipas. Dio, wala akong ideya kung saan mo nakuha ang peking mensaheng iyon sa bote. Buti na lang at nakita ko ang tunay at nailabas ko. Kung hindi, si Chairman Yu ay malaking problema ang inabot dahil sa'yo. Batugan ka. Anong ipinagmamalaki mo? Anong ngayon kung nakita mo? Hintayin mo lang. Tumigil ka na sa pagsasalita. Ay sasabihin ng chairman. Inihahayag ko na ang nagwagi sa paliksahang ito ay ang binatang si Lin Sixian. Nagawa natin. Ang nidashto ni Dad ay maipapapatuloy. Habang nandyan pa ang mga luntiang burol, hindi magkukulang ng panggatong. Ituring mo ang order na ito bilang regalo ko sa'yo, Lin Sixian. Hintay ka lang. Lin Sixian, bakit ba lahat ay sumusunod sa'yo? Bakit? Sino? Hinji Wenjiwen, alam mo ba kung bakit lagi kang natatalo kay Lin Sixian? Sino ka? Paano ka nakapasok? Nandito ako para tulungan ka. Alam mo ba si Lin Sixian ay ang reinkarnasyon ng maalamat na espiritu ng perlas? Reinkarnasyon ng espiritu ng perlas ang alamat na yon. Eksakto. Kaya kahit anong pagsisikap mo hindi mo siya matatalo, may ikapangyarihan siya ng espiritu ng perlas, nagiging biyaya ang kamalasan at ligtas sa panganib. Kaya pala lahat ng plano ko ay nabibigo sa huling sandali. Pero kung gagawin nating mag-isa at taksilan siya, mawalan ng tiwala ang lahat sa kanya. Ang ibig mong sabihin? Matutulungan kita na gawing isa-isa siyang iwan ng pamilya at mga kaibigan niya pagdating ng panahon, magiging isa na lang siyang ordinaryong tao na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Misteryoso ang matandang ito pero tama siya basta't mawalan ng suporta ng lahat si Lin Sixian. Maaari akong makipagtulungan sa'yo, pero ikaw paano mo ako tutulungan? Ito ang bato ng puso ng demonyo. Durugin mo ito hanggang maging pulbos at ilagay sa isang baso, walang kulay at walang lasa. 3 araw pagkatapos inumin ay mamamaalam na sila sa mundo. Ganun lang kasimple.
Huwag mong pagdudahan ang mga artipakto ng aking angka ng demonyo kahit ang pinakamahusay na manggagamot ay magiging walang magagawa. Kailangan nating simulan sa mga malalapit sa kanya. Halimbawa, si Yu Yanxi. Lin Sixian, sa pagkakataong ito ipararamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Si Lin Sixian ay talagang magaling sa murang edad. May pambihirang kakayahan. Oo nga. Parang lahat ay puno ng papuri para sa'yo. Sixian, ang talino at talas mo talaga. Ang kompetisyong ito ay napakahusay mong hinawakan. Nakakabilib ka naman, Lolo Yu. Binata, maganda ang kinabukasan mo. Matandang hangal, malapit ka nang makaharap sa iyong may kapal. Ito ang kapalit sa hindi mo pagbigay sa akin ng order. Sixian, maligayang bati. Ang proyektong ito ay isang malaking gawain. Salamat, Lolo Yu. Sana sa hinaharap, marami pa tayong pagkakataong magtulungan. Siyempre. Pamangkin kong mahal, ito ay isang ganap na tagumpay. Maligayang bati. Salamat, President Lin. Sa hinaharap, kailangan ko pa rin ang iyong patnubay. Ang gabay ay masyadong malakas na salita, pero hayaan mong ipaalala sa iyo ng iyong pangalawang tiyuhin. Sa lahat ng bagay, pinakamabuting maging maingat. Ang pag-iingat ang susi. Sige, salamat sa paalala. Mag-iingat ako. Tingnan natin kung hanggang kailan mo pa ito mapapanatili. Chairman Yu, may kailangan muna akong asikasuhin. Wala namang dapat tao rito, di ba? General Manager Lin, narito ako. Yung batang si Lin Sixian ang paborito na ngayon ni Chairman Yu. Sinasamba siya ni Chairman Yu Sanman. Nakakainis talaga. Eksakto. Siya ang bida sa lahat. Ayos lang. Hindi na siya magtatagal na nagyayabang. Malapit na siyang magbayad. Ito ang tapos na produkto, ang Stoneheart Ink Powder. Humanap ka ng pagkakataon para ilagay ito sa baso ng alak ni Chairman Yu. Ito, hindi ba't medyo delikado yon? Anong ikakatakot? Basta't sapat tayong maingat, walang maghihinala sa atin. Kapag may nangyari kay Chairman Yu, isisi natin kay Lin Sixian. Pagkatapos nito, makukuha mo ang parte mo sa benepisyo. Naiintindihan ko. Chairman Yu, ang tagumpay ng kooperasyong ito ay dahil sa suporta ninyo. Hindi naman. Malaki ang ambag ni Miss Su at ni Sixian. Malaki ang naitulong nila. Biit ang Lin Sixian. Dapat ka ring maaalay ng tagay sa chairman. Bata pa si Sixian, hindi dapat uminom ng alak. Miss Su, marito sa chairman na ba't ng tagay na ito? Hindi maganda kung hindi iinom, di ba? Tama si Suching, paano iinom ng alak ang isang bata? Bakit hindi hayaan si Lin Sixian na personal na maghandog ng baso ng alak kay Chairman Yu? Ano sa tingin ninyo? Lolo Yu, nice kong mag-alay ng tagay para Si Sixian, sa ganyang edad, napakarami mo nang naabot. Talagang kahanga-hanga. Tayo'y magbrindis para sa chairman. Wala akong pakialam kung anong klaseng spirit pearl ikaw, Lin Sixian. Tingnan natin kung anong gagawin mo mamaya. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Mukhang kakaiba ang ekspresyon ni na Yuan at Lin Jiwen. Hindi maganda ang itsura. Siguradong may binabalak silang masama. Ito, ang alak na ito. Parang may mali sa alak na ito. Lolo Yu. Chairman Yu. Lolo, ayos ka lang ba? Chairman Yu. Ayos ka lang ba? Ako. Lolo Yu. Lin Sixian, ano ang problema mo? Pinainom mo ng todo si Chairman Yu, matanda na siya. Paano niya kakayanin yon? Lin Siwen, si Chairman Yu ay maliit lang ang ininom. Bakit bigla siyang naging ganon? May laso ng alak. Ang basong ito ay ibinigay mismo kay Chairman Yu ni Lin Sixian, baka naman.
Ito ba ang 120? Ito ang Yuyang Group. May nag-collapse dito ngayon. Pinapapunta ako kayo rito agad. President Yu, malakas naman po ang pangangatawan niya palagi. At regular naman ang check-up niya. Talagang wala siyang sakit. Lin Sixian, siguro ang alak na ininom niya ang may problema. Lin Sixian, hindi ko akalain sa murang edad mo ay ganito ka nakasama ang ugali. Una, pinahiya mo ng paulit-ulit si Tio sa kompetisyon. Ngayon, sinasaktan mo si President Yu. Wala ka talagang respeto sa batas. Mga kasama, kayo na ang humusga. May lakas pa ba kayong makipagtulungan sa taong katulad niya? Lin Jiwen, ano na ang kalagayan ni Chairman Yu ngayon? Hindi pa malinaw. Huwag kang magmadaling maghusga at huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang basong ito ng alak ay galing kay Yu Yuan kay Sixian. Si Sixian lang ang nag-abot kay Chairman Yu. Kung talagang may problema ang alak na ito, dapat muna nating imbestigahan kung sino ang unang gumalaw nito. Suching, ano ang ibig mong sabihin? Nagkamali ba ako sa kanya? Kung gayon, tingnan natin ang surveillance. Siguro si Lin Jiwen ang may gawa nito. Matagal na niya akong gustong ipahamak. Ngayong pagkakataon, ganito pang masamang paraan ang ginamit niya. Huwag kang magpanik. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman ang katotohanan at maibalik ang aking pangalan. President Lin, paano kung ang surveillance... Ayos lang, may pinaayos ako ron. I-play natin ang footage ng surveillance sa hall, lalo na kay Chairman Yu sa oras na bumagsak siya. Tingnan natin kung gayon gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Ulitin ko nga, wala akong ginawa sa alak. Ang ibig mong sabihin, ako ang nag-imbento ng kwento laban sa chairman natin. Ang tagal ko na siyang kasama. Bakit ko naman siya ilalagay sa panganib? Lin Sixian, hindi kita sinisisi, pamangkin. Kahit bata ka pa, lalaki ka pa rin isang lalaki. Paano mo nagawang gawin iyon pero hindi mo kayang aminin? Hindi ko ginawa yun, hindi talaga. Barar, di ko bang malaman kung sino ang pamilya ni Ji Yuanxi? Doktor, kumusta na po ang kalagayan ni Chairman Yu ngayon? Nalason si Ji Yu dahil sa pag-inom ng alak na may lason, gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Lin Sixian, narinig mo ba yon, ha? Kahit ang doktor sinabing may lason ang alak at nagdadahilan ka pa rin dito. Ano? Nasira ang surveillance, inaayos na yon. Lin Sixian, nasira rin ang surveillance. Aminin mo na, mas magiging madali para sa lahat. Eksakto, aminin mo na agad. Baka may iba pang paraan para maayos ito, kung hindi, tatawagin ko na ang pulis para maghiganti para sa chairman. Sige, po. Lin Sixian, dahil ayaw mong aminin, tatawag na ako ngayon ng pulis. Hayaan na lang nating alamin ng pulisya ang totoo. Ako talaga ang target nila. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng kapahamakan. Teka! Doktor! Anong klaseng lason ang pumasok kay Lolo Yu? May paraan pa ba para malunasan ito? Hindi pa nakikilala ang particular na toxin pero ang sigurado, mabilis kumakalat ang lason. Kung hindi makuha ang antidote sa loob ng 3 araw, baka si Mr. Yu... Doktor, wala na bang ibang paraan? Sa kasalukuyang kakayahan ng medisina, wala na talaga kaming magagawa. Gayunpaman, may isang uri ng gintong perlas sa ilalim ng dagat na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Baka ito ang makapagligtas kay Mr. Yu. Pero itong gintong perlas ay napakabihira. Ang paghahanap nito ay parang nanghuhuli ng hangin. Mahahanap ko ang perlas na iyon! Sixian, paano naman pwedeng mangyari iyon? Ang maghanap ng gintong perlas sa dagat ay talagang imposibleng gawain. Bigyan mo ako ng 3 araw! Talagang mahahanap ko ang gintong perlas na iyon. At ililigtas ang chairman. 3 araw? Sa 3 araw, makakatakas ka na sa Africa. Ikaw lang ang gagawa ng ganyan. Ako, si Lin Sixian, tumutupad sa salita. Natatakot kang tumakbo ako, di ba? Gawin nating 1 araw, 1 araw lang. Kung hindi ko mahanap ang gintong perlas na iyon sa loob ng 1 araw, ako ay magbabayad ng aking buhay. Sixian, huwag kang magbiro tungkol sa buhay mo ng ganyan. Ma, maniwala ka sa akin. Talagang mahahanap ko ang gintong perlas na yon. Nababaliw na ba ang batang ito? Baliw man o hindi, patay na siya sa 1 araw.
Ang laki ng dagat. Paano natin mahahanap ang perlas na yon? Matagal talaga ito, pero kahit ano ang mangyari, kailangan kong mahanap ito. Ano naman kung ikaw ang Spirit Pearl? Paano posible na mahanap ang perlas sa loob ng isang araw? Pangarap lang yan. Lin Sixian, dahil napakaraming perlas sa dagat na ito, payo ko sa'yo na mag-ingat ka sa paghahanap. Huwag mo sanang ipahamak ang chairman. Hayop ka. Hintayin mo lang. Magbabayad ka ng buhay para sa chairman. Lin Sixian, sa tingin ko sinasadya mo ang pag-aaksaya ng oras dito. Payo ko sa'yo, magmadali ka. Kung hindi, tuparin mo ang kasunduan. Sixian, kailangan mong magtagumpay. Ang kapangyarihan ng Spirit Pearl. Nakuha ko na! Paano ito nangyari? Ano yun? Lin Sixian. Akala mo ba madali mong makukuha ang perlas na ito? Panaginip lang yan. Lin Sixian. Nandito ang elder ng Demon Clan. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Tingnan natin kung paano ka ngayon magliligtas ng kahit sino. Chairman, sa ngayon talagang wala ka nang magagawa. Lin Sixian. Pagkatapos ngayong araw, ibabayad mo ng buhay mo para sa chairman. Hindi ko inaasahan na ang Demon Sect ay makakatagpo sa akin ng napakabilis. Ngunit, ang pagsubok na pigilan ako ay imposible. Kapangyarihan ng Spirit Pearl, sumagot ka sa aking tawag. Isang sirena lang ang maglakas loob na harangan ang daan ng Demon Sect? Ang kapangyarihan ng Demon Clan ay walang saysay laban sa akin. Spirit Pearl, swinerte ka lang. Huwag kang magyabang. Ang aking Demon Sect, hindi ka nito palalampasin. Ito, nga ba ang maalamat na Golden Sea Pearl na hanap mo talaga? Sixian, ang galing mo. Lolo Yu. Ako, G, yunalason ka. Salamat sa batang kaibigan na ito na nagdala ng Golden Sea Pearl at nagligtas ng buhay mo. Sixian, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Ikaw ang swerte ng kumpanya natin. Gangos, naayos na ang footage ng CCTV na hiniling mo at naipadala na sa telepono mo. Chairman, tingnan mo ito At sa
Yuan. Ikaw pala. Chairman, ito, hindi ako ang gumawa nito. Si Lin Jiwen, siya ang nag-utos sa akin. Yuan, huwag kang magsalita ng ganyan. Malinaw na may masamang hangarin ka at ngayon ay gusto mo akong isama sa kapahamakan. Napakasama talaga ni Lin Jiwen. Pinasa niya lahat ng sisi kay Yuan. Lin Jiwen, dapat kang mamatay ng masakit. Yuan, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Chairman, Hello, 110 po ba ito? May tao dito na pinaghihinalaang may intensyong manakit. Ngayon na ang araw ng pagpirma ng order signing. Dahil kumpleto nang naipasa ang order kay Suching at Lin Sixian, bakit hindi? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan lang ito. Kailangan kong hanapin ang Demon Clan para tingnan kung may iba pang paraan. Elder. Masyado siyang malakas. Hindi ko talaga siya mahaharap. May iba ka bang ideya? Ang swerte ng Spiritual Pearl ngayon ay napakalakas. Sa pag-ubos lang ng kanyang swerte, may pagkakataon tayong kumilos laban sa kanya. Ang bote ng potion na ito ay particular na lason para sa seafood. Magkakabisa lang ito sa ika-7 araw. Sa unang 6 na araw, walang sinuman ang makakatuklas nito. Ikaw ang kailangan lang ay tamang timing. Lin Sixian. Dahil nakuha mo ang order, sisirain ko ang order mo at mawawala ka sa lahat. Lin, tinawag mo ako. Zhang Hao. Ibuhos mo ang bote ng potion na ito sa mga paninda para sa order ni Lin Sixian. Tandaan mo, dapat itong gawin bago ang transaction ng order ng 7 araw. Ito, hindi ba't masyadong delikado ito? Natatakot ka? Hindi ako natatakot. Aayusin ko na ito kaagad. Lin Sixian. Kahit nakuha mo ang order, papanagutin kita sa lahat dahil sa order na ito. Sixian, magaling ang ginawa mo ngayon. Ipinagmamalaki kita. Tingnan mo, Sixian, nakikita ng lahat ang pagsisikap mo. Ano sa tingin mo? Simula ngayon, pwede ka nang pumunta sa kumpanya para mas maaga kang masanay sa negosyo. Naniniwala ako na may kakayahan ka na mas gawin pa ito. Noong huli, habang hinahanap namin ang perlas ng dagat, nadiskubre namin si Lin Jiwen na nakikipagsabwatan sa mga demonyo. Ano kaya ang mga panlilin lang ang gagawin ni Lin Jiwen ngayon? Tamang-tama na gusto ako ni Lolo sa kumpanya. Mababantayan ko si Lin Jiwen. Huwag kang mag-alala, Lolo. Talagang hindi ko ipapahiya ka. Pauwi na kami. Sige. Lin Sixian. Akala mo ba makakaya mong patuloy na magpakayabang kapag oras na para ihatid ang order? Tingnan natin kung paano mo haharapin yon. Hoy Zhang Hao, kumusta na ang plano? Maayos naman ang lahat. Lin, nahanap ko na ang perpektong timing. Bukas ay eksaktong 7 araw bago ang deadline ng order. Mabuti, magaling. Ngayon, papaniwalain ko siyang mawalan ng lahat. Ngayon, gagawin kitang umiyak sa langit ng walang sagot at magmakaawa sa lupa ng walang ginhawa. Ang daming kahon. Kailangan nating magmadali. Ngayon, hintay ka na lang matapos. Pupunta kami at mag-check gabi-gabi. Talagang walang magiging problema. Nanay, sa tingin ko, mas mabuting mag-ingat ka. Pagkatapos ng lahat, yung Lin Jiwen na yon, hindi madaling kausapin. Sino ang nakakaalam kung anong mga kalokohan ang gagawin niya para magkagulo? Tama ka. Suriin nating mabuti ang lahat ulit. Ingat! Maayos ang dami. Maayos
din ang kalidad. Oo. Pasok. Naasikaso na ba ang lahat? Boss Lin, lahat ng produktong pangdagat na itreat na ng solusyon. Sinisiguro ko, sa araw ng kanilang paghahatid, wala ni isa ang may iwan na buhay. Mabari. Magaling. Sa pagkakataong ito, papaniwalaan ko si Lin Sixian na mawalan ng lahat. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na nila makakalabas. Zhang Hao, bantayan mo silang mabuti para sa akin, kahit anong galaw ang mayroon. I-report mo agad sa akin. Opo. Lin Sixian. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Mawalan ng lahat ng negosyo na itinayo ni Lin Ziyuan. Tingnan natin kung paano mo babayaran yon. Chairman Yu, handa na ang mga kalakal. Maaari ninyong personal na suriin. Pinagkakatiwalaan ko ang inyong kakayahan. Hindi na kailangang mag-inspeksyon. Ang pagsusuri sa kalakal ay patakaran. Hindi natin pwedeng sirain ang patakaran. Tama po, Chairman Yu. Suriin pa rin natin. Kung mayroong anumang problema, maaari nating agarang ayusin. Mabuti ito para sa ating dalawang panig. Tama ba, Sixian? Sige. Kung gayon, mag-i-inspeksyon ako ng random. Ano ito? Bakit ang baho ng amoy? Ano ang nangyayari? Imposible. Sinusuri namin ang mga ito araw-araw. Paano ito nangyari? May tiyak na may gumambala sa mga ito. Paano ito nangyari? Suching, nagpabaya ka ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Chairman Yu, maging kampante po kayo. Ang aming Lin Group ay lubusang mananagot. Dahil ang batch na ito ng kalakal ay may sira, magpapatuloy kami sa pagbabayad ayon sa kontrata. Ano ba naman nangyari? Bakit lahat ng produkto ay nasira? Paano pwedeng lahat sila ay may sira? Nasira na ang kahong ito. Baka aksidente lang. Pero lahat sila ay sira na. Sinasadya mo ba ito? Paano ako magbibiro tungkol sa order na pinaghirapan kong makuha? Hindi ito biro. Siguro ay gawa ni Lin Ziyuan. Chairman Yu, narinig ko na ang order na ito ay para sa inyong mga panauhin. At darating na bukas ang mga panauhing iyon. Malubha nga ito. Dahil may problema yung batch na ito ng produkto, ang buong plano natin ay nagulo na. Chairman Yu, mangyaring huwag kayong mag-alala. Dahil substandard ang mga produktong ito, ang aming Lin Group ay tiyak na magbabayad ayon sa kontrata. Lin Ziyuan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa nga naimbestigahan ng maayos ang usapin at magbabayad na agad tayo? Ano pa ang iimbestigahan? Nandito na ang ebidensya. Nakikita naman ng lahat. Ang pag-aantala sa mahalagang negosyo ni Chairman Yu ay malaking problema. Lolo Yu, may solusyon ako. May plano na ako. Sixian. Seryoso itong bagay na ito. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Ang Lin Group lahat ay nakasalalay sa order na ito. Saan mo hahanapin ang mga kalakal? Ano ang dapat kong gawin? Wala kang pakialam dyan, sir. Hindi kita aalalahanin. Maghihintay na lang ako sa iyo. Yung ating pakikipagtulungan ay tapos na dito. Ang payad pinsala ay haharapin ayon sa kontrata. Sir Yu, maaari po bang bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon? Ipinapangako ko na aayusin ko ang problemang ito. Kung hindi ko ito magawa ngayong araw, kahit gaano kalaki ang dapat naming bayaran, sasagutin namin ang inyong mga pagkalugi. Sige, bibigyan kita ngayong araw ng isang araw lamang. Mukhang wala akong choice, kundi gamitin ang aking sariling espiritual na enerhiya upang ipagpalit sa sigla ng mga produktong aquatic na ito. Maghintay ka lang hanggang mapilitan kang magbayad hanggang mawala ang lahat sa iyo. Sa panahong iyon, ang iyong espiritual na perlas na kayamanan ay lubos na maubos din. Pagkatapos tapusin kita ng lubusan. Si Shen, ayos ka lang ba? Inay? Ayos lang ako, matatapos din ito, huwag mo akong alalahanin. Tingnan natin kung gaano katagal ang kaya mong tiisin. Si Sian. Inay, ayos lang ako. Malapit nang maging handa ang mga paninda. Ito ang aura ng perlas ng espiritu ng aking anak, pinakawalan na ang enerhiyang espiritual.
Ngayon, dapat nating agawin ang perlas ng espiritu sa loob ni Ao Heng. Hari ng mga dragon, ang hukbo ng demonyo ay pumasok na sa palasyo ng dragon. Henger, hahanapin ka ng iyong ama at ibabalik sa angka ng dragon. Nasa panganib ang aking anak, kailangan kong ipahiram sa kanya ang aking lakas. Sixian, gising na, Sixian! Ano naman kung may spirit pearl ka? Ganun pa rin ang kahihinatnan. Sixian, Inay, okay lang ako. Tingnan mo ang mga seafood. Tingnan mo kung okay na. Bakit may pumapasok na spiritual energy sa katawan ko? Hayaan na. Wala na akong oras para isipin. Yan ngayon. Tingnan muna natin kung ang mga seafood ay nabuhay na. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, nagkukunwari kang himatayin. Anong silbi niyan? Halika, tingnan mo. Tingnan mo, patay pa rin ang mga seafood na ito. Mukhang hanggang dito na lang ang partnership natin. Teka! Sixian, ititigil na natin ang deal. Babayaran na lang natin ang compensation gaya ng napagkasunduan. Okay lang yan. Nanay, huwag kang mag-alala. Magiging okay din yan. Kakagamit ko lang ng spiritual energy ko at kalahati lang ang nailigtas ko. Ngayon, bigla na lang bumalik ang energy ko. Talagang maliligtas ko silang lahat. Hindi ito pwedeng mangyari. Imposible ito. Buhay silang lahat. Buhay. Mukhang hindi magugutom ang mga importanteng kliyente ko. Ang ating pakikipagtulungan ngayon ay ang isang ganap na tagumpay. Salamat po, Lolo Yu, sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Mga kasama, ngayong araw, ang ating Lin Group ay matagumpay na nakakuha ng order mula sa Yuyang Group. Ito ay dapat ipagdiwang. Siyempre, hindi ito magagawa kung wala ang pagsisikap ni na Suching at Sixian. Lalo na si Sixian. Kahit bata pa siya, pambihira ang kanyang kakayahan. Talagang isang kahanga-hangang binata, isang batang may malaking potensyal. Isang batang may malaking potensyal. Jiwan, kami ni Sixian ang gumawa nito. At basta sa topatati. Suen, dapat kang matuto sa kanya sa hinaharap. Huwag kang palaging magplano ng masama. Matuto, may sarili akong plano. Ikaw, huwag mo siyang pansinin. Huwag mo siyang pansinin. Ngayong araw, dapat tayong magsaya ng lubusan at ipagdiwang ang ating tagumpay. Sixian, ang tagumpay ng order na ito ay talagang malaking utang na loob ko sa'yo. Tita, kuya, pwedeng bigyan niyo ako ng pagkain? Ako si Lin Sixian. Ano ang pangalan mo? Ako si Nuno. Huwag kayong mag-alala, President Lee. Masyado akong maingat sa dalawang iyon. Kahit anong galaw ay hindi makakatakas sa kanila. Lin Sixian, bakit lagi mo akong tinalo? Mga elder, masyadong malakas ang kapalaran ng Spirit Pearl. Wala talaga akong paraan para labanan siya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kapalaran ng Spirit Pearl ay lalong lumakas. Kailangan nating hanapin ang isang hindi pa nagigising na demon pill para magamit natin. Saka lang natin malalabanan ang kapangyarihan ng Spirit Pearl. Demon pill? Naramdaman ko lang na nasa pamilya Lin ang demon pill, mukhang iyon ang maliit na batang babae. Ngayon gagamitin ko ang demon pill laban sa'yo. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Tandaan mo, huwag nating ipaalam sa Spirit Pearl ang pagkakaroon ng demon pill. Kapag nag-merge sila, wala na tayong magagawa para labanan sila. Lin Sixian, hindi mo magugunita na ang maliit na batang babae na dinala mo ang magiging bangunggot mo. Jiang Hao, bantayan mong mabuti ang batang babae. Kahit anong galaw, i-report mo agad sa akin. Heto. Salamat, Sir Sixian. Walang anuman. Nuunoo, pwedeng sabihin mo kay tita kung nasaan ang nanay at tatay mo? Wala akong nanay. Maraming utang si tatay. Isinangla niya ang bahay pero kulang pa rin.
Sa huli, nagtago na lang siya. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Alam ko lang may lalaking nagngangalang Lin Jiwen. Siya ang nagpautang ng may malaking tubo. Hayop talaga itong si Lin Jiwen. Nakikialam pala siya sa pagpapautang ng may tubo. Hindi dapat mahulog si Nuno sa kamay ni Lin Jiwen. Hanger. Kakaiba. Bakit ang lakas ng koneksyon na nararamdaman ko? Hanger, nahanap na rin kita. Sino si Hanger? Ikaw si... Ako ang iyong ama, ang Dragon King. Ikaw ang third prince ng Dragon Clan, si Aoheng. Pero anak ko ito. Baka... Noon, inatake ng Demon Clan ang Dragon Clan. Sinubukan nilang kunin ang Spirit Pearl sa loob mo. Wala akong magawa, kaya ginawa kitang Spirit Pearl at ipinadala sa Mortal Realm. Ngayon, nahanap na rin kita. Alam ko ako ang muling pagkakatawang tao ng espiritu ng Perlas. Hindi ko inaasahan na ako rin ang pangatlong prinsipe ng Dragon King. Ang batang ito ay may dala ng aura ng demonyong Pildoras. Ang demonyong Pildoras? Ano yon? Kapag nagising ang demonyong Pildoras, magkakagulo ang tatlong kaharian. Kailangan kong harapin siya bago pa siya magising. Patayin siya. Hindi. Bata pa si Nuno. Hindi natin siya pwedeng tratuhin ng ganito. Ama! Wala na bang ibang paraan? Tanging ang kapangyarihan ng espiritu ng Perlas ang makakapigil sa demonyong Pildoras. Pero sa ngayon, hindi pa nagigising ang espiritu ng Perlas. Hindi nito kayang makipaglaban. Kung gayon, paano natin ito gigisingin? Lahat ng espiritual na kapangyarihan? Kapag ang espiritu ng Perlas ay sumanib sa demonyong Pildoras, saka lang ito ganap na magigising. Sa panahong iyon, kaya na nitong supilin ang demonyong Pildoras. Pero paano tayo sasanib? Tuwing taon, may panahon na lumilitaw ang banal na kidlat. Iyon ang pinakamagandang panahon para sa inyong pagsasanib. Pero ano? 79% ng mga tao ay hindi kayang tiisin ang pagsubok na ito. Sila ay tatamaan ng kidlat at magkakapira-piraso. Ama, ako ay handa na sumanib sa demonyong Pildora. Hindi, Sikshen, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi kita kayang mawala, anak. Ina, maniwala ka sa akin. Kaya ko ito. Mabuting bata, ikinagagalak ng iyong ama ang iyong ginagawa. Anak, payag ka ba? Payag ako. Ayokong may masaktan. May isa pang bagay. Sa ngayon, ang espiritu ng Perlas at ang demonyong Pildoras ay nasa katawan ng mga mortal. Kapag tinamaan ng kidlat, tiyak na magkakapira-piraso ang mga ito. Kailangan nating maghanda ng mga ugat ng lotus. Para kapag dumating ang panahon, maibabangon natin muli ang iyong pisikal na anyo. Noo, tingnan mo. Dito nagtatrabaho ang nanay ko. Ito ang kumpanya ng pamilya natin. Mula ngayon, pwede ka nang pumunta rito araw-araw para maglaro. Sakto ang timing para kunin ang batang ito sa harapan ng buong kumpanya. Kung hindi man lang aking henyong pamangkin, ano? May kasama kang batang babae? Alam mo ba kung magkano ang utang ng ama nitong batang babae? Si Jiang Tao sa akin? Ngayon, isasama ko siya sa akin. Magtatrabaho siya para mabayaran ang utang. May kontrata ako. Ang kapal ng mukha mong magtanong sa akin. Si Lin Jiwen ay gustong-gusto makuha si Nuo. Malamang may iba pang dahilan ito. Lin Jiwen? Ang pagpapautang mo ang sumira sa pamilya ni Jiang Tao. Ngayon, gusto mo pang kunin ang anak niya? May puso ka pa ba? Huwag kang makialam. Ito ay pagkitan ko at ni Jiang Tao. Kukunin ko siya ngayon, ano man ang mangyari. Lin Jiwen, bata pa lang, si Nuo. Huwag mo siyang tratuhin ng ganyan. Ang ama niya ang may utang. Hindi mo pwedeng bulihin ang isang bata. Ito ang ebidensyang kailangan ko para kunin siya, Manang. Huwag kang masyadong magsalita ng masakit. Ang ginagawa ko ay legal. Si Lin Jiwen ay nakipagsabwatan na sa mga demonyo. Alam niya siguro na si Nuo ang demon pill. Hindi natin dapat ibigay si Nuo sa kanya. Nakasulat dito ng malinaw, walang duda. Ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Ang kontratang ito ay may bisa sa batas. May punto naman si President Lin. Nuo, ibig sabihin ba kapag nabayaran na ang utang, malaya na siya? Siyempre. Ibig sabihin, may ibang tao ang pwedeng magbayad para sa kanya? Ikaw, alam mo ba kung magkano ang utang sa akin ni Jiang Tao? Kahit gaano kalaki, babayaran ko lahat. Basta pangako mo. Napalalayain si Nuo. Anak, sinusuportahan kita nak tulungan nating bayaran ang utang ni Nuo at protektahan siya.
Lin Sixian, tingnan natin kung paano mo ito babayaran. Pero mas mabuting mag-iingat ka. Siyempre pa, siya ang Spirit Pearl. Kung hindi ako pumayag, sa harap ng maraming tao, hindi maganda ang dating. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mabayaran ngayong araw, huwag kang magagalit kung maging bastos ako. Sina Lin Sixian at Suching anuman ang gawin nila, hindi nila mababayaran ang napakalaking halagang ito. Napakalaking pera. Kahit ibenta pa ang lahat ng ari-arian ng pamilya ni Lin Jiyuan, hindi pa rin mababayaran ang utang na to. Kapag nakuha ko na ang Demon Pill, tingnan natin kung paano ka, Lin Sixian, magpapakita tapang pagkatapos. Ate Nonwo, tutulungan ka namin. Lin Sixian, dahil tayo'y lahat ay miyembro ng pamilyang Lin, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung babayaran mo ang pera ngayong araw, pakakawalan ko siya. Malapit ko nang maipon ang pera. Yo, huwag mong babaliin ang iyong pangako pagkatapos. Ako babaliin ang aking pangako? Mas mabuting bayaran mo muna ang utang bago ka magsalita ng ganyan. Huwag kang masyadong magpakumpiyansa. Magkano ba talaga ang utang niya sa'yo? Puhunan kasama ang tubo. 50 million. 50 million? Lin Jiwen, panlolo ko ito. Paano mo nasabi yan? Ang tubo ay kinuwenta ayon sa mga patakaran. Kung hindi mo ito mababayaran, huwag mong sisihin ako kung magiging bastos ako. Sige, usapang tapos na. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mababayaran ko ang pera. Sixian, na nababalo ka ba? Dahil 50 million. Nanay, huwag kang mag-alala. May paraan ako. 3 araw? Paano kung tumakas ka sa loob ng 3 araw na yan? Hindi dapat ngayong araw. Bukod pa riyan, ang deadline na ng kontrata ay bukas. Kapag dumating na ang bukas, ang batang ito ay magiging akin na. Kung hindi mo kaya ang trabaho, huwag mong tanggapin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kung hindi mo kayang bayaran ang pera, sabihin mo na lang. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. 50 milyon. Paano kayang mababayaran iyon ni Ginoong Lin? Tek, pumapayag ako. Lin Sixian, alam mo ba kung gaano kalaki ang 50 milyon? Kahit ibenta natin ang kumpanya ni Lin Jiyuan, hindi pa rin ito sasapat para mabayaran. Tita, baka hindi na dapat kayo ang tumulong sa akin. Sobrang laki na talaga nito. Hindi ko na ito kayang bayaran. Noono, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman namin hihingin sa'yo na bayaran ito? May sarili akong paraan. Sana naman si Chio ay hindi bumalik sa kanyang salita. Suching, dapat mong disiplinahin ng maayos ang iyong minamahal na anak. Dahil lang sa isang batang babae na hindi niya naman kilala, handang ibenta niya ang negosyong itinayo mo at ng kuya ko. Talaga namang, ang kuya ko ay nagpalaki ng isang mabuting anak, ha? Ito ay usapin ng aming pamilya, hindi mo ito dapat pakialaman. Tunay ngang kung ano ang ama, siya rin ang anak, talaga nakakasuka talaga. Isang araw mula ngayon, kung hindi pa rin nababayaran ng pera, kailangan kong kunin siya. Bayaran ang 50 milyon sa loob ng isang araw? Imposible talaga iyon. Talagang napasubo na ngayon si Binatang Lin, ano? Kahit na manghiram ka ng ganong kalaking halaga, aabutin ng 1 linggo ang proseso. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng inyong mag-ina pagdating ng panahon. Halika, dadalhin kita para i-withdraw ito. Sixian, nababaliw ka na ba? 50 million yon. Paano mo mai-withdraw yan sa isang araw? Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan. Sige, tingnan natin ang magagawa mo. Yo, halika na't kunin natin ang pera. Narinig kayo ng lahat. Sabi niya babayaran niya ang 50 milyon sa loob ng 1 araw. Hintayin natin. Talagang todo na talaga si Binatang Lin, ano? Yo, halika na. Well, kasi Kaiwiso ay maaring ang Espiritu Perlas, pero hindi naman makakagawa ng pera ang Espiritu Perlas, di ba? Talagang wala akong tiwala. Pero sa ngayon, wala akong magagawa kundi sumunod kay Lin Sixian. Hindi ka naman magnanakaw ng bangko, ano? Kukunin na natin ngayon. Sixian, ano ba talaga ang plano mo? Magtiwala ka sa akin, sumunod ka lang. Nuno, huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagumpay si Kuya. Binatalin, bakit mo kami dinala sa tabing dagat? May pera ba sa dalampasigan? Sixian, huwag mong sabihin akala mo isang sirena ang magdadala sa'yo ng pera. Noong nakaraan, isang sirena ang nagdala sa'yo ng pera dahil swerte ka lang. Akala mo palagi kang magiging swerte, ha? Akala mo swerte lang? Talagang kakayahan yun. Suching, payo ko sa iyo, disiplinahin mo ng maayos ang anak mo. Kung hindi, ang yaman ng pamilya na pinaghirapan ninyong dalawa ay malulustay niya sa lalong madaling panahon. Hindi ba ganun ang tingin mo, Sixian? Sa tingin ko nababaliw ka na sa pagiging mangingisda.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ito isang paligsahan. Sinusubukang bayaran ang utang sa pamamagitan ng pangingisda. 50 milyong halaga ng isda. Gaano katagal sa tingin mo ang aabutin yan? Hindi ka natatawa sa susunod. Kapangyarihan ng Spirit Pearl, sumagot ka sa aking tawag. Sa pag-fishing mo lang, mababayaran mo ang utang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit gaano pa kamahal ang isda, hindi ito aabot sa 50 milyon. Wala talagang alam sa mundo. Akala mo, lahat ay masosolusyonan ng fishing. Buti na lang nalaman ko ang tungkol sa lugar na ito noong naghahanap pa ako ng mga mensahe sa bote. Dito sa lugar na ito, may malaking barkong lumubog noon. Puno ng ginto, pilak at mga kayamanan ng barko. Kakalkula ko lang siguradong sapat ito para mabayaran ang 15 milyon ni Lin Jiwen. Ginoong Lin, ano bang ginagawa niya? Mag-fishing para mabayaran ng utang? Grabe naman, sobrang kalokohan yan. Oo nga. Lin Sixian, sumuko ka na lang. Payo ko sa iyo, huwag ka nang magpakialam sa hindi mo naman problema. Sixian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lin Sixian, payo ko sa iyo, huwag mo nang aksayahin pa ang oras ko. Ayos! Ano ito? Hindi pwedeng mangyari to. Hindi pwedeng mangyari to. Ano to? Ginto, pilak at mga alahas, paano ito nangyari? Lin Sixian, peke lahat ng mga dala-dala mo. Malalaman natin kung peke o hindi. Bumangon! 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 Sixian, paano mo ba yun nagawa? Ang daming ginto, pilak at alahas na nahuli lang ng ganon? Nanay, sa totoo lang, noong ako ay naghahanap ng mga bote ng mensahe noon. Alam ko na ito, hindi lang. Ako nagsalita. Binatang Ginoong Lin ay tunay na henyo ng pamilyang Lin. Ang aming Lin Group ay may magandang kinabukasan. Dapat talagang magsikap tayo sa Lin Group. Pangalawang tiyo. Ngayon ay maari mo nang palayain si Nono, di ba? Lahat ay nakatingin, alam mo. Dahil meron na tayong 50 milyon ang usapin ng Demon Pill ay maaaring pag-usapan mamaya. Ang mga matatandang demonyo ay tiyak na may ibang paraan. Huwag kang mag-alala, lagi namang tumutupad sa salita ang pangalawang tiyo. Dalhin mo ang batang babae na ito. Ang pagpapanatili sa kanya ay magdudulot lang ng masamang swerte. Salamat, Tita Su. Salamat, Kuya Lin. Nuno, tayo ay pamilya mula ngayon. Pangalawang tiyo. Maaari mong bilangin ang lahat dito mismo. Aalis na kami ngayon. Teka, sa dami ng ginto, pilak at alahas. Huwag mong hayaang nakawin ito ng sinuman. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabantay nito ng maingat. Wala ba kayong ginagawa? Wala ba kayong trabaho? Sixian, Nuno, umuwi na rin tayo. Sixian, lahat ng ginto, pilak, at alahas na yon talagang isang magandang deal para sa isang tao tulad ni Lin Jiwen. Hindi ito magiging. Hintayin mo lang at makikita mo. Lin Sixian, ikaw maliit na paslit, paano ka nangahas na lokohin ako? Sige, simulan mo na muna. Suching, Lin Sixian, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Tito, wala kang basehan. Sa mga paratang mo, bakit mo nasabing niloko ka namin? Yung kahon ng ginto na ibinigay mo sa akin, puno pala ng bato. Ano? Nakita ng lahat. Tunay na ginto at pilak ay naibigay na sa iyo. Baka naman ikaw ang nagbabaliktad. Kanina, tunay na ginto at pilak talaga yon. Ano kaya ang problema ni President Lin? Baka si President Lin ang kumuha ng ginto at alahas at dinala sa bahay at ngayon ay pinaparatangan tayo? Katarantaduan yan. Pwede na kayong bumalik sa trabaho. Baka si President Lin ay hindi maganda ang pakiramdam. Sige. Kung ganyan ang trato mo, huwag kang magalit kung gantihan kita. Sa totoo lang, dahil tayo ay kapamilya, papalampasin ko sana. Ikaw ang nagpilit. Gagawin kong malagim ang wakas ninyong dalawa.
Nag-aalala ako baka si Lin Jiwen ay gumawa ng hindi makatwirang bagay. Ma, magagawa natin yan. Huwag mong kalimutan, ako ang muling pagkakatawang tao ng espiritu ng perla. Lin Sixian, talagang babayaran mo ito. Mukhang minamaliit natin si Lin Sixian. Ang lalaking yon hindi lang may kakayahan, kundi pati ang kanyang isip ay napatalas din. Eh ano naman, kailangan kong papagbayarin siya. Pinuno, ito, may iba ka pa bang paraan para harapin siya? Sa 3 araw mula ngayon, bubuhos ang banal na kidlat. Akayin ang Spirit Pearl sa kung saan tatama ang banal na kidlat. Siya ay madudurog ng pira-piraso. Pagkatapos, ang paghuli sa Demon Pill ay magiging madali, di ba? Pinuno, ang galing ng plano. Dahil mahal na mahal mo ang iyong ina, kaya maampasensya na. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mo nang sirain ulit. Lin Sixian, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Zhang Hao, maghanda ka. Oh, President Lin. Ang kapangyarihan ng Spirit Pearl ay malapit ng ganap na gumising. Kailangan kong mabilisang makahanap ng mga ugat ng lotus upang muling itayo ang aking pisikal na anyo. Hengir, ang iyong ama ay tiyak na tutulong sa iyo ng tulong. Sixian, Nuo, tingnan ninyo doon ang daming claw machine. Maglaro tayo, okay? Okay, tara't maglaro tayo ng claw machine. Gusto kong makuha yung maliit na oso. Hintayin ninyo ako sandali. Pupunta ako sa CR. Sixian, bantayan mo si Nuo. Huwag mo siyang papagalawin. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ang bahala kay Nunuo. Huwag kang gagalaw. Bakit hindi pa bumabalik si nanay? Nuno, puntahan mo ang CR. Tingnan mo kung ano ang nangyari kay nanay. Maghihintay ako dito para sa'yo. Okay. Tita Su, nandito ka ba? Tita Su, nandito ka ba? Tita Su, nasaan ka na? Nasaan na si Tita Su? Kuya, walang tao sa CR. Ano, nawala si nanay? Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, pumunta ka sa Hippo Beach. Hippo Beach? Yun ay. Nanay, nasan ka na? Magiging maayos si Tita Su, sigurado yan. Makakahanap tayo ng nanay mo. Ito nga, saan mo itinago ang nanay ko? Nasaan si Lin Jiwen? Lin Sixian, bata ka pa, ang bilis mo nang mainis. Gusto mo makipagkasundo? Tigilan mo yan, anong kasunduan? Kapag ibinigay mo ng maayos ang batang babae sa tabi mo, pakakawalan ko si Suching. Ano sa tingin mo? Buhay kapalit ng buhay. Iniligtas ako ni Tita Su. Ngayon handa kong iligtas siya. Hindi pwede. Hindi ko gagawin ang ganong bagay. Subukan mo. Hindi mamamatay ang nanay ko. At hindi rin si Nuno. Kapangyarihan ng Spirit Pearl. Hindi. Imposible. Paano nagising na ang kapangyarihan ng Spirit Pearl mo? Awakang? Si Awakang na nahanap ka niya. Buti na lang, noong araw na yon, tinuruan ako ni tatay ng mga paraan para ma-activate ang kapangyarihan ng Spirit Pearl. Sipag akong nagsasanay nitong mga nakaraang araw. Sa lakas mong ganyan, nangahas ka pang makipagkasundo sa akin? Gayunpaman, malapit na dumating ang banal na kidlat para supilin ka. Hahayaan kitang mag-ingay pa ng kaunti. Lin Sixian, kung gagalaw ka pa, papatayin ko ang nanay mo. Sixian, huwag mo akong intindihin. Protektahan mo si Nuno. Lin Jiwen, napakasama mo talaga. Isang walang pusong tampalasan na kayang gumawa ng kahit ano. Ayaw na kitang kausapin. Ikaw ang maiiyak sa huli. Sixian, huwag mo akong alalahanin. Takbo! Suching, tingnan mong mabuti ang anak na pinalaki mo. Ngayon, para sa isang tao na hindi niya kilala, hindi kanya ililigtas.
Huwag mo akong intindihin. Alis. Lin Sixian, huwag mong isiping magagamit mo ang kapangyarihan ng Spirit Pearl. Sinasabi ko sa iyo, subukan mong tingnan kung mas mabilis ang kapangyarihan ng Spirit Pearl mo o mas mabilis ang kutsilyo ko. Wag! No. Lin Sixian, pinapayuhan kitang sumuko. Ngayon, ang Demon Pill ay nasa kamay ko na. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng Spirit Pearl mo, hindi mo maliligtas ang lahat. Pakawalan mo si Nono! Divine Lightning Tribulation, bumaba ka ngayon. Sixian, tumakbo ka! Huwag kang gagalaw o papatayin kita. Hindi. Tanchio, nasa akin na ang Demon Pill. Ang Spirit Pearl ay matinding tinamaan ng kidlat ng langit. Parehong ang Spirit Pearl at ang Demon Pill ay akin na. Su Ching, ano pa ang may ipagmamalaki mo sa harap ko? Paano ka pa mabubuhay sa Lin Group ngayon? Patay na ang kuya ko at patay na rin si Lin Sixian. Ano pa ang silbi mo ngayon? Sixian, gising ka, Sixian. Sixian, gising ka. Sino ang naglakas loob na saktan ng anak ko? Nabasag ang Spirit Pearl. Ang Demon Pill ay sa wakas ay mapapasa ating tribo ng demonyo. Hahaha. Huwag kang magdiwang ng maaga. 3 taon na ang nakalipas, nabigo kang agawin ang aking Spirit Pearl. Ngayon, kalimutan mo nang makuha ang Demon Pill. Paano ito nangyari? Paano napunta sa iyo ang 9 Revival Soul Herb? Noong una kong nalaman na habol mo ang Spirit Pearl, alam ko na darating ang araw na ito. Ang Spirit Pearl at ang Demon Pill ay itinakdang magkaroon ng sakunang ito. Mula sa sandaling yon, sinimulan kong hanapin ang bahitan mustan, fan may bomb, sanman, hindi par, Ano naman, winasak ng banal na kidlat ang Spirit Pearl. Kahit na mayroon kang 9 Revival Soul Herb, ano ang magagawa mo? Isang piraso lamang ng kaluluwa. Pagkatapos ng 3 oras, mawawala at maglalaho pa rin ito. Lin Sixian, ito ba ang tulong na hinanap mo? Walang silbi pa rin. Pagkatapos ng 3 araw, mawawala pa rin ang kaluluwa mo. Sixian, ikaw ba yan, Sixian? Sagutin mo ako, nanay. Iyon ang piraso ng kaluluwa ni Lin Sixian. Hindi pa ito ganap na gumaling. Unti-unti, maririnig ka na niya. Tama na ang kalokohan. Parehong ang Spirit Pearl at ang Demon Pill ay akin. Hayaan ang banal na kidlat na wasakin ang inyong mga kaluluwa sa kawalan. Hintayin mo lang. Sa loob ng 3 oras, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Pagsamahin ang perlas ng espiritu at pildoras ng demonyo. Usagi! Imposible! Ang sama ng loob sa pagitan ng mga tribo ng demonyo at dragon ay dapat malutas. Su Ching, wala akong pakialam sa mga supernatural na bagay na ito. Ang anak mo ngayon ay wala ng pisikal na katawan. Ang Lin Group ay mapapasa akin din balang araw. Tingnan mong mabuti. Sa susunod na 3 oras, maglalaho sila sa kawalan. Nanay, ilabas mo na ang lotus root! Anong oras na? Paano ka nakakaisip kumain sa ganitong panahon? Ito ba ay... Sixian, ayos ka lang ba? Buti na lang at inihanda natin ng maaga ang lotus root na may edad na 1,000 taon. smaling masyado. Simula ngayon, ang Lin Group ay magiging ganap na nasa ilalim ng aking control. Tutulungan ko rin ang aking ina. Magpakadalubhasa ng masigasig, ang ugnayan mo kay Sixian ay hindi pa